Hi guys, Halloween. So what's up, So for today's video guys, just going to have a recap sa result na nangyari sa sa laro kahapon for the qualifying for the King of BMAX. So yun yung laro kahapon guys. Actually dito sa Japan merong dalawang BMAX big event na BMAX na tina-target namin ngayon sa grupo. Yun ang World Cup and then King of BMAX. Yun yung dalawa na yun. Yun yung namin, tina-target namin. And yesterday it was really great dahil nanalo tayo ng mismo tayo yung nag-champion kahapon. So actually hindi lang sa ginalingan din natin na kahapon. Inano ko talaga kahapon yung bang inobserve ko talaga kahapon yung sa auto, as in ko talaga siya yung pag-prepare ko a week. Hindi naman ako nag-practice maglapag kasi malayo yung location sa akin. So binase ko lang talaga sa layout na nakikita ko. Tapos sa nakikita ko na nakapost sa kanila. Tapos yun, parang tinansya ko na lang kung yung gaanong speed ba bilis yung anuhin ko. Yun yung tinarget ko kahapon. Tapos pa ba? Yung sa mga brakes, paano ko siya kukontrolin yung auto. Ganun yung target ko kahapon. And at saka pinaka-importante, pinag-pray ko talaga yun guys, na sana talaga makuha ko yung makakuha ko ng ticket para mag-qualify for King of BMAX. Yun talaga yun. Kaya eto na panalo. Answered prayer talaga to. Talaga. Malakas talaga tayo kay Lord Jesus Christ. Well, eto naman lahat talaga. Etong panalo or kahit ano pa man sa buhay natin. Talaga yan. Kay God talaga yan ang gagaling lahat. Bigay lang talaga sa atin yan. So anyway, yun guys, ito pala yung na-receive ko na ito yung cert na binigay nila sa akin. Siya. Actually may ticket pa na na kasama dapat. But yung ticket kasi hindi pa na-release talaga sa organization kasi malaki yung yung King of BMAX guys, malaki siya na event. So ang nangyari doon sa sa King of BMAX, bali ilang hobby shop ba yung nag-organize yan. Basta malakihang malakihang event yan ang nag-organize niyan. And kaya hindi pa siguro na nila na print talaga yung yung ticket nun. Kaya hindi pa naibigay sa atin. Pero later on naman ibibigay lang din sa atin yan. So ito yung cert. Ang nakalagay dito sa cert is, basahin ko na lang, translate ko na lang guys. So ang sinabi dito sa pinaka-top start is King of BMAX Representative Selection Meeting Round 1. So first talaga yun kahapon sa Daimatsu. Ewan ko lang sa ibang haba shop kung nag-umpisa na sila, pero pagkakaalam ko yung Daimatsu ata yung kahapon yung pinakauna na nagpalaro ng may kasabay ata or basta pagkakaalam ko yung Daimatsu ata yung pinakauna na nagpalaro. So round 1, front race victory, Jeff. So Jeff, nakilala tayo sa pangalan Jeff dito sa Japan, sa Tamiya. Yun yung pagkakilala nila sa akin. Hindi nakilala na famous Yun bali yung mga racer, pag nakita nila ako, mga kasamahan natin dito na mga Hapon or yung nire-register ko talaga na pangalan is Jeff. Yun kasi mas madali lang nilang mabigkas sa announcer ng mga Japanese. Mabilis lang nila mabigkas, at the same time mabilis nilang maalala.
Yun yung ano, yun yung explanation ko dyan. Bakit Jeff lang yung nilalagay ko talaga during registration. So Jeff, as you can see from the introduction, you achieve excellent results in this competition. We would like to commend him here in recognition of his achievement. January, ito yun sa baba. January 19, 2025, Hobby Shop Daimatsu. So, yan yung nakalagay dito guys sa ano. So, yan, dyan sa ano. So, success yung ano natin. Yung isang target natin na ano, na this year goal for paglalaro ng ano, sa hobby natin na Tamiya. So, sa mga Katamiya dyan. Yun. And so, eto na. Auto reveal. So, ito yung auto na ginamit ko, guys. Ito yung auto ko na since last year. Na siya talaga yung parang alpha car ko na ginagamit ko. So, ito din yung nanalo ko last year sa Force Labo. April of ano ba yun? Basta nakalimutan ko lang. Basta April yun last year. Ito yung na auto, ito yun din yung ginamit ko na ano for the qualifying round sa World Cup last year, which is ito yung muntik na ring pumasok. So yun, na overshoot lang tayo dun. Kaya hindi nakaano. But anyway, let's move forward. Ito yung setup ko. Naka all 17. Magtatanong kayo, naka all 17 ako. All 17, naka sliding. Gumagalaw tong sliding ko eh. Gagalaw yan. Naka sliding yan. Ito naman medyo, ito, inano ko talaga na rough siya yung ano, sliding dito. Sa likod. Yun. Yung ano pala siya, paano ba? Heavy yung ano ba? Slow. Ito naman medyo ano lang, sakto lang. Sliding. Yun yung ano ko. Ayun. Tapos ito yung weight. Ito siya. Ginamit ko sa front. Ito sa likod. So for the brakes is ano siya? For the brakes naka-blue. Naka-blue ako. May white din pero konti yung parang tip lang kasi ng white nun ano eh. So yung ano ko brake ko lahat is yung white is naka 2mm tapos naka ano siya 1mm. Dito naman is naka ko sa front naka 1mm. Yun yung ano sa auto ko na to. And then for the gear for ito, naka-sprint dash, tsaka tingin ko napapansin nyo, green. So, ibig sabihin, naka 5.1 yung gear. So, yan yung ano. So, tunog check. Ayan, yun. So, for the tires naman, naka super hard ako dito. Kung mapapansin nyo guys, mas dikit to ha. Para dito, konti. So, yan. Naka super hard. At saka naka low friction ako dito. Okay, so tatanong kayo, bakit Jeff, bakit naka all sliding ka? So actually, ano siya, dalawang auto guys yung pinagpipilian kong ilaro kahapon. Kasi ano talaga, dalawang auto talaga. Nilalaro ko talaga dapat kahapon. Ito yung isa. Ito naman yung nanalo natin sa annual championship event sa Force Labo. Yung binago ko lang dito sa ano na setup sa December, nung December is eto lang. Instead na stabilizer yung andito ko, ang ginawa ko is ano siya, pinalitan ko ng 13mm na bearing rollers to. Okay? So yan yung ginawa ko. Naka-rigid to. Ito naman naka-rigid siya. So ang kahapon naman, during practice session kahapon, eto may ina-adjust. Maganda naman din to manakbo. Pero
Yung ano din, yung motor din nito is ano siya, Sprint Dash. Naka 5.1 gear din. Ako niyan. So, yan yung ano, yan yung specification ko nito. Ito. Kung gusto nyo i-check. Pero hindi ko na lang. Ito nakarigid. Kung bakit ano guys, kasi ang nangyari kasi kahapon, yung galing sa baba ng slope, merong ano siya. Actually nga guys, kung mapapansin nyo guys, tingnan nyo ha. Kung dito sa likod, tingnan nyo. Mabuti. Pinalitan ko, 'di ba? May O-ring siya, 'di ba? Na ano, na dito na part. Kasi may iniisip kasi ako dun sa ano, meron dung part na gusto ko siya mag-slow down konti. Dun sa ano dun, bago siya sa may cut jump. Yun yung ano ko, yun yung inano ko, inisip ko. Tsaka, hindi lang din dun pala, pati dun sa ano, galing sa banks. Tapos sa banks kasi, instead na tuloy-tuloy na pababa, meron kasing parang, ano siya, parang entry ng for ano. Basta parang tatalon yung auto mo, tapos dun siya kasi, dun yung aanuhan niya, yung lalapagan ng auto mo, magla-landing pala yung auto mo sa ano, sa parang wave. Isang section, isang panel ng wave. So, yun yung ano ko dun. Yun din yung inano ko. Kaya naglagay ako ng may O-ring. So, yan yung ano ko dyan. Yan yung ginawa ko sa auto ko. Pero, dahil may digi-curve kasi kahapon, so, mas priority ko yung may ano, may sliding. Kasi masakit pakinggan pag tumatama yung auto dun sa G-curve eh. Kasi umaano talaga siya. Parang nababasag talaga yung auto. Dun sa ano, pag galing kasi sobrang ano, kasi sobrang bilis kasi ng ano dun eh. Parang nakaano kasi yung auto talaga, naka-sprint, ano siya, dash talaga papunta dun, tapos biglang baba. Tapos ano siya, digi-curve yung ano, isang panel ng digi-curve na, isang section lang. Ano, dun kaya parang tinatapon yung auto mo dun. So, yun yung ano ko dun. Yun yung concern ko naman. And then both naman, so far, both okay na. Sa ano, may dun sa isa, may ina-adjust lang ako sa ano, sa brakes niya nung during practice session. Kasi tumatapon-tapon siya pa konti. Pero after nun, nung actually nakuha ko naman talaga yung ano niya, yung takbo niya, okay na. Walang problema. Pero mas gusto ko, yun nga, nag-decide ako na ito na lang gagamitin ko. So again, dito sa Japan, isang auto lang talaga ilalapag mo. One life talaga. One life, wala na. Yun talaga yun. So maghihintay ka ulit ng isang hits. Yung ganun yun. So kahapon, anong nangyari sa qualifying is point system. And then after ng point system, kahit nasa bottom ka pa, ngayon, ang next na ano mo, pwede ka umangat kasi yung next na ano mo na nasa taas mo na player, i-1-on-1 mo siya ngayon. Pag manalo ka nun, ang next na naman nun, 1-on-1 ka. Kunyari, ika-19 ka na player. Ang next nun, 18. So, i-1-on-1 mo yun. Kung ikaw yung pinaka-lowest na hindi pagkatapos na kasi ng qualifying sa pag-total ng buong points kahapon, hindi ibig sabihin na malalaglag ka na, hindi ganun. So, maganda yung the way na pag-handle nila sa kahapon. Sa parang style of nila, play sa palaro. Nagugustuhan ko yung style na yun kasi mo talaga, masusulit mo yung paglalaro mo, paglalapag mo. So yun yung nangyari. Kahit ikaw pa yung pinaka-last, pero sa atin naman, yung nangyari kahapon, nakuha natin, actually may nag-tie tayo sa ika-4. And then, pagkatapos nun, since pag meron kasi mga tie, kunyari ako, may ka-tie ako sa fourth, diba? So, ang nangyayari, pinaglaro muna kami ng nung ika-fourth na yun, nung Ngayon, ang nangyari sa auto ko that time is, umembang ata auto ko. Parang umembang ata auto ko. Umembang ba siya or ano siya? Hindi pala umembang or na-underspeed lang kasi na siya. Na sumabit. Yun. Hindi ko na maalala. But anyway, gagawa naman ako ng video nun. I-post ko pa rin yung laro na yun. Para at least makita nyo.
So yun yung nangyari, so sa pagdating nun ang na-decided, since natalo nga ako sa yung sa 4th, so automatic ako yung nagiging 5th. So naging 5th ako nun na sa points. So ika-5th. Yun nga yung nangyari. So pataas ng pataas yung sa yung maglalaban pa yung pinaka-lowest na points, 'di ba? Mga points, 'di ba? So pagkatapos nun, maglaban nun, until makuha talaga yung sa kahit yung top 1 ng points sa qualifying, hindi ka safe. Kung ganun, kasi maglalaban kayo ng 1, 2 tsaka 3. Ganun yung mangyayari. Tapos yung 4, bali ang mangyayari kasi magiging sa out of lahat ng players, kukuha lang sila ng top 9 sa second round. So ang top 9 nun, 3 beses lang kayo maglalaban, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, tsaka 7, 8, 9. Yun yung mangyayari doon. So naglaban nga kami noon, naglaro kami noon. Ako yung nanalo sa 4, 5, 6. Yun, yung natitira sa yung nanalo sa yun din yung mga ko, nakalaban ko. So and then yun nga, nanalo tayo. So eto yun. And then check ko lang. Kasi kahapon guys, nagdagdag ako dito ng yung setup ko neto talaga, yung prepare ko, wala tong nips. Ngayon, pagdating dun sa baba, yung galing sa parang change lane, tapos may slope down sa unahan. Tapos yung receiver nun, dalawa lang ba yung receiver nun? Tsaka isang digit curve. Parang gano'n nata yun. So, after nun, may mga chances kasi na na tumatapon ako dun. Kasi dumidiretso ako sa may digit curve na Kaya ang ginawa ko, actually, hindi ko talaga siya napansin din. Buti na lang, yung kaibigan ko, shout out kay Sir Robert. Meron siyang sinabihan na isang kasamahan namin, sabi niya sa isang kasamahan namin kay Sir Dan na, magdagdag ka ng sir, ng weights. Nung naisip ko yun, naalala ko yun, ba't kaya hindi ako nagdagdag ng weights? So kaya doon ako nakakuha ng idea sa sinabi niya. Nagdagdag ako ng weights. Kaya blessing in disguise talaga yun ko. Kaya maganda talaga pag naglalaro kayo, may kagrupo kayo . Kasi minsan, yung mga sinasabi ng kagrupo nyo, parang inputs na din sa inyo during race. Yung kahit hindi intended yung niya, yung sinabi niya para sa akin, pero dahil dun sa sinabi niya, nakakuha ko ng kasi nakalimutan ko na magdagdag ng weights, kasi wala talaga, napaisip na ako, bakit kaya kaya ako sa brake kaya, o yung iniisip ko, nung nagpalit ako ng brake sa harap, at saka sa likod, meron pa rin isang lapag namin na tumapon pa rin yung auto ko. Sabi ko, hindi na to sa brake. Meron talaga akong dapat nito. Kaya nung pagkasabi niya, yun, nagdagdag ako ng nips harap. At yun pumasok na. Wala nang kahit sa anong bitaw ko, pumapasok na talaga siya. And then, kahapon pala, yung ginawa ko lang na na kahit siya, yung voltage na battery ko is nasa 2.8 volts yung ko, yung target ko. Kasi pero yung naman, hindi ako nagba-base talaga masyado dun sa sa volts ng kahapon. Hindi ako masyado nagbe-base dun sa voltage ng battery ko, kasi dun ako nag-base kahapon sa KPH ng auto ko. Kasi hinahabol ko lang talaga na KPH kahapon is yung 28 to 29 kph. Sabihin nyo, mababa na yun. Hindi, siya. Sa base sa track layout, kahapon, mabilis na talaga. Actually, nangunguna nga yung auto. Ang auto ko nga yung isa sa mga mabilis na auto dun kahapon. As in, somehow nang iiwan siya ng auto ng kalaban. So, yun yung target ko, 28 talaga. Pag dun kasi sa cut jump, kasi alam nyo, yung cut jump kasi nun, yung receiver kasi ng cut jump, from the cut jump pala, yung receiver nun na 3 panel ata yun, 2 panel, isipin nyo, okay naman, 3 panel, hindi, mahirap. Alam nyo ba, anong pinakamahirap dun sa receiver na yun? Kasi yung wall nun, instead na, kunyari, ito yung buong wall, di ba? Ganyan yung wall. Anong nangyari? Yung wall ng racetrack, dito lang. Isipin nyo yun.
pag hindi maganda yung landing mo, kahit tumagilid din siya konti, puting di talaga papasok auto mo dun. Itatapon talaga siya. Pagdating dun sa sa may papuntang sa may curve dun. Sa paliko na yun. Kaya yun yung nangyari. Yun yung strategy ko kahapon. Kaya nag-28 ako ng ng KPH na hinahabol lang. So, for the weight pala, check natin yung weight, guys. So, ito yung weight ng auto ko kahapon is 188 grams. Yan. So, kung rigid naman yung sa inyo, i-weight ko na lang yung isang auto ko. Total, pumapasok naman to siya. Same lang din ng kahapon. 2.8 lang din target ko kahapon ito. So, 182 siya. So, hindi sila magkakalayo ng weight. So, yan yung weight ng auto ko kahapon. So, yan. Actually, guys, ko lang saglit. Para kasi masyadong mahaba na yung yung video eh. So, ko lang kahapon. Actually, dalawang kategory. May kami kahapon na kategory. Yung tawag nito. Parang, rally block na kategory. Ganitong gulong. B-Max din. Siya. Kahapon. Kahapon, maniwala kasi hindi kayo. Mabilis talaga tumakbo. Natatawa nga sila kahapon kasi mabilis tumakbo. Tapos, ang nakakatakot pa nito kahapon. Pumapasok siya. Ngayon, ang nangyari. Pero, bandang huli, tumilapo na din siya. Hindi ko na din talaga kahapon, lang talaga, honest na usapan. Nung nanalo ako dito, sa eto, nakuha ko na tong ticket na to. Hindi na ako masyadong nag-isip na manalo talaga dito. Parang naging ako, sabi ko, okay na kung hindi ako manalo sa ay ako ng din. Siya. So, ito yung gulong na style. Next naman, same pa rin, meron kaming dalawang kategory pa rin. Pero siya, ano ba yun? Parang siya, fully cowed. Yung ganun. So, ito yun. Pero, ito yung setup din. Kung papapansin nyo, ito, tingnan nyo. Sobrang bilis niya talaga. Isipin nyo, siya. Tumatakbo siya ng 42 kph. Kahapon. Tapos, same na layout, Isipin nyo yun. Same na layout. Ang ginagawa ko, naglagay ako ng O-ring. Para at least, siya, dun ko pinapa-slow down sa sa mga curve. Sa mga exit na dun, ko na, yun lang ginagawa kong sa So, sa mga, by the way pala, may narinig ako kasi na outdated na daw yung mga maglalagay ng O-ring, yung mga rollers na O-ring. May narinig ako sa tropa ko na sa Pinas. Actually guys, if meron kayong mga rollers na may O-ring, keep nyo pa rin guys kasi hindi nyo alam yung yung layout kasi minsan eh. Baka kailanganin nyo, hindi nyo lang alam. Tapos na parang hindi nyo lang pinansin, pero yun lang pala yung kailangan nyo. Isang O-ring lagay ka dito, na may para lang dun sa bandang dun na part, gusto nyo lang pa-slow down dun para at least pag bumuelo, bago siya bumuelo, hindi siya talaga yung sumusobra yung buwelo. Parang ganun lang. So, that's it guys. Ito yung natin. So, see you again for the next video. Thank you.